Ewan ko wala ako kasing nung ako'y nabubuhay, wala po akong nalaman na isang PNP chief na nasibak. Wala akong Sabi ko nga, nire-recall ko meron bang, ewan ko correct me if I'm wrong mga kababayan, pero as far as I remember, wala po akong kilalang PNP chief na sinibak. Yun ang katotohanan. Tapos ang sagot ko, sabi ko lang sa kanila, lagi lang yung tatandaan. Yung yabang, yun halimbawa, ikaw ay nasa social media, yung nagsasalita ka, bumabanat ka, yan okay yan. The confidence is okay. Yeah? Pero yung ugali, yung attitude, yung karakter, dapat humble ka lang. Diba? Dapat lagi mong tatandaan na there's someone better than you. Hindi ikaw ang star dito. Kung hindi, yung balita ang dapat pinag-uusapan, hindi ikaw. Wag lalaki ulo mo na sinabi ko kay Alvin Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyo lahat. Naku po, napakatindi ho ng mga issue ngayon. Meron tayong ipapasabog mamaya pagkatapos po ng itong video na ito. Naku, abangan nyo po, abangan nyo. Alam nyo mga kababayan ito hong nangyari kay Torre, talaga nga namang ito yung sinasabi nating historical. Bakit kanyo? Ewan ko wala ako kasing nung ako'y nabubuhay, wala po akong nalaman na isang PNP chief na nasibak. Wala akong Sabi ko nga, nire-recall ko meron bang, ewan ko correct me if I'm wrong mga kababayan, pero as far as I remember, wala po akong kilalang PNP chief na sinibak. Yun ang katotohanan. At wala rin akong PNP chief na naalala na yung kanyang ginagawa ay talagang sobra ang karma. Mantakin mo. Yung kanyang 5 minutes na response ay naging 5 months resignation. Ay di pala resignation, na fire. Kakaya, grabe. Gago! Muntakin mo. Tapos, ang tindi pa nito, yung dahilan ng katarantaduhan mo, yun pa ang inilagay na kapalit mo. Alupit talaga, sabi ko. Gago! Alam mo, ito ang tinatawag na talagang hindi lang siya karma, super karma. Ika nga. Bakit? Talagang kabaligtaran lahat ng nangyari ay talagang bumabalik sa kanya. Kasi ikaw naman din kinantil mo mga Duterte o kinantil mo pa si Pastor. Naku, kaya ka talaga nagkakaganyan-ganyan. Di ba? Oh, sabi nga wala namang malas pero ikaw super malas. Yan ang totoo Walang Gago! Walang malas pero ikaw talagang tinamaan ng malas. Sabi nga nila, di ba merong biruan yung ganito. Isang tao masyadong maganda, tapos sexy, tapos mabait, tapos mayaman, ganyan Talagang complete package yung babae. Halimbawa, kaya naman pag lalaki, pugi-pugi mo, mayaman ka, very loyal, di ba? Ganyan, lalaki. Meron tayong kasabihan na nung nagbuhos ng pagpapala ang Panginoon, ay parang kinuha niya na lahat, di ba? May ganun tayong kasabihan Parang wala ka nang tinira sa amin, parang gano'n, di ba? Ito naman baligtad. Nung nagbuhos ng demonyo ng kamalasan, sinalo lahat ni Torre. Animal yan. Hindi, di ba? Totoo. Gago! Talagang parang, eto na. Hindi, alam mo kasi, sinasabi ko na sa inyong paulit-ulit ito Kahit ito, payo ko kahit doon sa, tinanong ako nila Alvin dito sa Dahig, kung ano ba yung, basta ewan ko basta may tanong sila sa akin Tapos ang sagot ko, sabi ko lang sa kanila, lagi lang yung tatandaan. Yung yabang, yun halimbawa, ikaw ay nasa social media, yung nagsasalita ka, bumabanat ka, yan okay yan. The confidence is okay. Yeah? Pero yung ugali, yung attitude, yung karakter, dapat humble ka lang. Diba? Dapat lagi mong tatandaan na there's someone better than you. Hindi ikaw ang star dito. Kung hindi, yung balita ang dapat pinag-uusapan, hindi ikaw. Wag lalaki ulo mo na sinabi ko kay Alvin Never nyong iisipin na kasi ikaw sabi nga nila replaceable. Maano ka? Halimbawa lang may mangyari sa hindi maganda. Meron at merong papalit sa'yo na vlogger na magaling, di ba? Hindi pa pwedeng ikaw na ang superstar.
So ganun din no pagdating mo dito sa anong problema ko kasi dito kay Torre. Feeling niya talaga, 'di ba? Meron pa siyang yung sasakyan niya nung pagdating, talagang ilang hagad 'yun, 4 ata 'yun. Tapos may dalawang convoy na full battle gear na SWAT ba yung mga 'yun. Tapos nakawangwang siya. Alam naman po natin bawal 'yan eh. Ito ha, nakita niyo yung video na yan, sandali, hindi ko papakita ko nga yan. Kaya lang kasi may audio eh, hindi ko alam kung yung audio na to merong copyright. Pero itong video na ito, malupit sabi ko nga sa kanya noon sa mga tao eh. Ako po, 'di ba? Nakasama na po tayo sa ilang PNP chief. Nakita ko na po ang mga PNP chief, kanilang mga convoy ng mga nakaraang administrasyon, 'di ba? Tapos yung isa pa nga nakasama tayo doon sa isang operation niya, pangalan na to si Elezar, 'di ba? Hindi ko sila feeling presidente. Ito, talagang feeling presidente ho ito si Torre. Nakakahiya talaga. Sabi ko, saan ito kumukuha ng apog para maging ganito siya kakayabang? Nakakala mo talaga siya na ang presidente. Hindi, nagtatanong lang ako, saan siya nakakuha ng kapal ng muka na feeling niya talaga, untouchable siya. Feeling niya talaga siya na yung pangalawang pangulo. Hindi, siguro iniisip niya yun di ba? Siguro, ayaw lang kasi, wait lang chotomate. Medyo ayaw lang ma-download. Pero mada-download natin yan ayan, nakita niyo yan? Di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na HPG, kapal na mukha-mukhang animal ka. May dalawa pa siyang parang nasa harapan niya, isa. Dalawa. Talagang, tatlo pa pala, dinaig mo pa presidente. Walang yaka. Ay, nako. Gago! May gera ka bang pupuntahan? Takot ka ba? Bakit? Dami mong ginawang masama, kaya ka takot. Gago! Iba pa yung iba pa, kita nyo to mga to. Ito, tingnan nyo Yang lalaki, sandali, yan. PSPG yan. Yung nandun sa kanto, yung mga nakabarong na gray, PSPG yan. Nakawangwang, nakablinker. Nakasulat sa batas natin, hindi siya kasama. Presidente lang, Vice President, Chief Justice, at saka Speaker of the House. Ang pwedeng gumamit niyan. Kita mo itong kaya ka na lang din hindi nirerespeto ng tao dahil sa kakapalan ng mukha mo. Gumagamit ka ng blinker na wala po sa batas yan. Ulitin natin Tingnan ninyo yung batas tungkol dyan sa blinker. Hindi ho allowed kahit PNP chief ka. Pangalawa, hindi po ito official vehicle. Pwede lang, kunwari, police, di ba? May official vehicle. Pwede yun. Sabihin ng tawag doon yung marked vehicle. Yung, ito, halimbawa, ito. Yan, marked vehicle yan. Yung mga motor, marked vehicle yan. Kasi naalala ko, yung si Elezar noon, may mga konting ganyan. Pero, walang ganito. Sinasakyan nga namin noon, yung, I think Montero, if I'm not mistaken, ewan ko kung Montero yun o Fortuner. Basta SUV kasi mas mababa yan kesa dyan sa Land Cruiser Fortuner or Montero na kulay puti na may markings talaga ng pulis. Ibig sabihin, PNP, talaga siya, vehicle. Okay? Ito, private vehicle ito. Hindi malang marunong sumunod sa batas. Di ba? Ayan ang problema sa iyo kita mo yung tikas niya. Sabi niya, ako na ang Vice President. Di ba? Nakita niyo yan? Ang lupit, di ba? Sabi ko nga sa inyo, dinaig pa presidente sa arrival pambihira. Alam mo, mahirap talaga pag ikaw masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo di ba? Panoorin natin itong video na kung paliwanag kung bakit mo siya natanggal. Okay? Ito. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinibak bilang hepe ng pulisya si Police General Nicolas Torre III matapos lang ang 3 buwang pamumuno sa PNP. Isa sa mga dahilan ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla ang girian ni Torre at ng NAPOLCOM ng pasahe ng PNP. Ayun. Itinalaga munang OIC ng PNP si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. habang may iaalok umanong pwesto ang Pangulo kay Torre. At nakatutok si Maki Pulido. Matapos lang ang halos 3 buwang pamumuno bilang hepe ng PNP, sibak sa pwesto si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Nilagdaan kahapon ni Pangulong Marcos ang utos na Sandali nga, ulitin nga natin yun. Ang sarap pakinggan nun Sibak. Sibak. Matuloy ulitin natin yun.
Matapos lang ang halos 3 buwang pamumuno bilang hepe ng PNP, sibak sa pwesto si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Nilagdaan kahapon ni Pangulong Marcos ang utos na nagtatanggal sa pwesto kay Torre. Sinulatan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin si Torre upang ipaalam na tinanggal na siya sa pwesto effective immediately. Sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipagbigay alam din niya ang desisyon ng Pangulo kay Torre. I have tried to get in touch with him. I made 5 phone calls last night. I think he was in a dinner, but he was duly informed, properly informed. Tinawagan ka pang 5 beses, di mo sinagot, animal ka. Alam mo, ano talaga feeling niya talaga above the law siya. Feeling niya talaga above his bossing. Alam mo, sabi nga yan nung di ba, nung isang libro, nakalimutan ko na yung libro na yun, title ng libro na yun, Do Not Outshine Your Master. Ayaw mo kasing tumanggap na merong mas mataas sa'yo. Feeling mo talaga ikaw, kasi wag ho natin kakalimutan. Sandali, bakit ba mas mataas si Remulla? Di ba, ito si Remulla, John Vic Remulla ng DILG, bakit po ba mas mataas siya? Alam mo, sa bansang Pilipinas na ayon sa ating konstitusyon, ang sibilyan ay mas mataas kesa sa uniform officers o yung uniform personnel. Ibig sabihin doon, simpleng-simple lang, kaya nasa ilalim ng PNP ay itong DILG ang nasa ibabaw. Sabihin, sumasa ilalim lang ang PNP. Kahit po yan, mga uniformadong kapulisan, sila po ay may armas, sila po ay ayon sa ating batas nasa ilalim ng civilian authority. Sino po yun? Number 1 dyan, DILG, secretary. Nasa ilalim po sila niyan. At the same time, yung presidente. Di ba? Kaya nga, itong si Torre, siguro feeling niya talaga, napakulong ko si Kibuloy, napakulong ko si Duterte, kaya ako na ang pinakamatikas. Ulula, yan ang nangyari sa'yo. Hindi, di ba? Ako na ang pinakamagaling. Ako na ang pinaka-untouchable. Ayan ang nangyari sa'yo. Of the decision of the president. Isa sa binanggit na So, malinaw talaga, dahil hindi siya nakipag-cooperate sa NAPOLCOM na ang pinuno noon din, aside from other civilian, ay ang ating sekretary na sa DILG, si Ilang ni Remulla. Remulla sa pagkakasibak kay Torre ang girian sa pagitan ni Torre at ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ngayong buwan lang ay binalasa ni Torre ang ilang matataas na opisyal ng PNP. Kabilang na riyan ang dating Deputy Chief for Administration na si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr., ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng PNP. Si Nartates ni-reassign bilang Area Commander ng Western Mindanao. Pero ang ginawang pagbalasa ni Torre, binaril ng NAPOLCOM na may So ano ginawa? Ito nga sabi ko sa inyo, number 1 na matinding karma. Yung dinemote mo, second to the highest, ibig sabihin, para bagang halimbawa lang, presidente, vice president. Ganon, di ba? Ito, second to the highest, ito ka, PNP chief, tapos second to the highest, etong si Nartates, na actually dapat nga, ito ang inilagay na PNP chief nun Pinagbigyan ka kasi, para kang masunuring aso, kaya pinagbigyan ka. Sige. Ngayon, ano ginawa mo? Dinemote mo. Saan niya dinemote Tandaan niyo, Ilocano ito si Nartates. Sabihin, nasa Norte ito. Pinadala niya sa Mindanao. Ginawa niya dong direktor sa Mindanao. Kung hindi ka nga naman din bastos at walang pakikisama doon sa kabaro mo, ikita ninyo nangyari. Nakita ninyo. Tapos ngayon, sino ipapalit sa'yo? Si Nartates. Kaya, ang tindi nung karma na yun Brad. Ang lupit nung karma na yun. Wala nang hihigit na karma, mantakin mo. Sinibak mo. Hindi pala sinibak. I-demote mo, ibinaba mo, ipinatapon mo sa Mindanao, tapos yun ang papalit sa'yo. Anak ka ng wewe. Kung ako talaga sa'yo, iiyak na lang ako Gago! Okay lang yan, magsisi ka na lang sa kasalanan mo. Administrative at supervisory control sa PNP bilang isang attached agency sa ilalim ng DILG. Sabi ng NAPOLCOM, ang ipinag-utos na rigodon ni Torre hindi dumaan sa NAPOLCOM Unbanked na pinamumunuan ni Remulla. Sa memo ng NAPOLCOM noong August 14, sinabi nitong bahagi ng kapangyarihan ng NAPOLCOM ang repasuhin, aprubahan, baliktarin o baguhin ang anumang reshuffle sa PNP. Pero hindi sumunod si Torre sa gusto ng NAPOLCOM. With the recent developments, the president was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of NAPOLCOM as it was intended by law. Yun. As part of this resolution, the president decided to relieve Police General Torre. Yun! This was not an easy choice. Sinabi noon ng NAPOLCOM sa memo na haharap sa administrative sanction ang hindi pagsunod sa kanilang utos. Pero paglilinaw ni Remulla, walang ihahaing kaso laban kay Torre, administrative man o kriminal. Buti mabait pa sa'yo Napahiya ka lang. Pero dapat kasuhan ka. Hindi, yun ang sinasabi kasi nga,
Again, it's in the law. Sumunod ka. Yan ang sabi ng batas eh. Sumunod ka. Hindi siya sumunod. And according to the law, dapat kang kasuhan ng administrative case. Ngayon nga, sa totoo lang, huwag kayong maawa. Di ba? Bakit? Dahil ano po yan, dapat kasuhan pa nga yan eh. Dahil talagang yung kayabangan niya, yung ako na pinakamataas dito. Ayan, ikaw talaga pinakamataas. Tandaan mo. Eto mga kababayan, sa buhay, pag mataas ang lipad, pag lumagapak, masakit. Oh, saan ka nakakita na umakyat ng 10th floor, pag bagsak, hindi masakit? Di ba? Pataas ng pataas yan, mas matindi yan. Bakit kanyo? Halimbawa, tumalong ka sa first floor, di ba? Pug. Diba? Second floor, pug. Third floor, pug. O, tumalong ka na sa 10th floor na. Tagal mo nagsisisi sa buhay, no? Ang tagal mo nakakaaning, no? Tsaka ka bumagsak, diba? Pambirang buhay. Paano kung nanggaling ka pa sa 30th floor? Na Duterte ka. Niyari ka na nga Duterte. Akala mo, ha? Kung ganun na yung mukha mo. Ano nangyari? Lagapak. Wapak ka talaga. Kaya nga sabi ko sa'yo, ang paglipad, hinay-hinay lang. Huwag kang masyadong lumipad. He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor admissively. It is simply a choice of the President to take a new direction for the PNP. Kasunod ng Wala pagkakasabak pala ni Torre, itinalagang OIC ng PNP si Nartates. Bago magtanghali kanina, nag-assume na ng kanyang bagong posisyon si Nartates. Miyembro ng PMA Club. Congratulations, Nartates. Panakpakan natin si Nartates. Hindi kasi alam mo, grabing ano yan. Ako kasi may nabalita ako na dapat talaga siya na ang magiging PNP chief. Totoo, yan ang narinig ko noon ha. Ewan ko kung ano nangyari. Ang balita ko talaga siya na magiging PNP chief. Tapos, tila merong nagbida-bida. At alam mo na, sumipsip, yung mga utos, merong sinunod kuno na utos. At ngayon, siya ang naging PNP chief. Di ba? So, kung ako si Nartates, sinun pa lang, sip-sip naman kasi yung sip-sip, kaya yan na po siya. Wala naman ko. Ganun. Kung ako lang, kunwari lang ako si Nartates, halimbawa lang. Tapos biglang nadinig ng demonyo, yung bulong ni Tarnatat. Ayaw ko kasi ng demonyo nakarinig doon. Tapos binulong naman ng demonyo kay Torre. Sabi niya, alam mo ba, etong si Nartates, kung ano na sinasabi sa'yo. Naku po, grabe yan. Alam mo, sabi sa'yo, bakit ganun? Ayaw nga demonyo, ganyan pag nagsalita eh. Sabi siguro ni Torre, ganun, ako na pinakamataas dito. Ako pinakamataas dito. Ako na. Dahil dyan, doon ka sa Mindanao. Sabi siguro ni Torre. Sabi na ni Nartates, may demonyo nakarinig ha. Ni Nartates yun, may demonyo nakarinig ha. Bakit kaya niya narinig yung sinabi ko? Binubulong ko lang naman sa utak ko yun. Ba't niya narinig yun? Yari ako, napunta ako sa Mindanao. Hayop yan. Ayun, hanggang cola friend ako. Di, walang cola friend. Tapos hanggang sa, ayun na nga, biglang, pagising niya, PNP chief na ako. Ayos, palakpakan. Congratulations, PNP chief Nartates. Ang sarap pakinggan, no? PNP chief Nartates. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman